Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayong mga Muslim ay nararapat na bigyan natin ng oras ang ating mga sarili. Ang ating katawan at ang lahat ng mga parte ng ating katawan ay bigyan natin ng panahon sa pamagitan ng pagsunod, ta'at, gawaing pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, gawaing kabutihan. Ang ating mga mata, ang ating mga paningin, ang ating mga pandinig, lahat ng parte ng ating katawan. Ganon din na bigyan natin ng panahon ang ating kaalaman. Tayo ay manaliksik ng kaalaman at ibahagi natin, isagawa natin, isabuhay natin ang ating mga natutunan. Ganon din ang ating kayamanan na ibinigay sa atin ng Allah. Hindi yung habang buhay ay ipon na tayo ng ipon, tago ng pera. Gastusin natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi hindi natin alam, mamaya, bukas, makalawa, wala na. Sinong makikinabang sa inipon natin na matagal nang hindi natin sinasabi, matagal nang hindi natin pinapaalam o itinatago natin? Sinong makikinabang? Hindi alam ng pamilya natin, hindi alam ng mga kapatiran natin, wala na. Saan na magagamit yung kayamanan natin? Baka magagamit na sa masama. Habang buhay pa tayo, bakit hindi natin gamitin ito sa kabutihan? Mga kapatid natin na nangangailangan, talagang kitang-kita na natin na kailangan nilang ating tulong kahit na kunti. Tumulong tayo, sikapin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang ating kawang-gawa, ang ating pagbabahagi sa mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa kabutihan. Hindi yung pagdating sa masama, saka natin gagamitin. Gagamitin yung pera natin, gagamitin yung iniipon natin saan? Sa masama. Hindi maganda yun. O gagamitin yung kaalaman natin saan? Sa masama. Lahat ito, mga kapatid, ang ating katawan at lahat ng mga bahagi ng ating katawan. Ang ating kaalaman ay gamitin natin sa kabutihan. Ang ating kayamanan ay binigay ng Allah biyaya, gamitin din natin ito sa kabutihan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo pagdating sa kabilang buhay, pagdating sa muling pagkabuhay, base sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al. Hindi makakagalaw at hindi makakaalis ang dalawang paa ng isang alipin, ang dalawang paa ng isang tao, yawm al-qiyamah, sa araw ng paghuhukom, hatta yus'al, hanggang sa tatanungin. Hanggang sa tatanungin. Kahit na pilit mo ng pilit na igalaw, hindi makakagalaw. Pilit mo ng pilit ilakad, pero hindi na makakalakad. Hanggat hindi mangyayari itong katanungan na ito. Kasi kailangan na tanungin. Kailangan yung tanungin yung tao. Yung alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano itong tatanungin? Itatanong sa kanya? Hatta yus'al, hanggang sa tatanungin. O kaya ay maliban sa kinakailangan na siya ay tatanungin. An umrihi fima afnahu. Wa an ilmihi fima fa'al. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Wa an jismihi fima ablahu. At tingnan ninyo, mga kapatid, an umrihi, tatanungin tungkol sa kanyang edad. Fima afnahu, ano ang ginawa niya dito? Anong ginawa niya sa kanyang edad? Ibig sabihin, yung kanyang mga oras, pagkahaba-habang oras, sasabihin niya, wala akong oras. Sasabihin niya, busy ako. Napakasinungaling.
Kasi hindi mawawala yung oras. At kailanman ay mayroong bakanting oras. Alam natin yan mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi nabanggit natin sa nakaraan yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Asy-Syarh. Pagkatapos ng gawain. Pero patuloy ka pa rin na magsasabi na busy ako. Patuloy ka pa rin magsasabi na wala akong time, wala akong oras. Hindi makatarungan mga kapatid na. An umrihi fi ma'afnahu. Tatanungin siya tungkol sa kanyang edad, sa kanyang mga oras. Sa kanyang mga oras. Sa kanyang pamumuhay. Fi ma'afnahu. Ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang ginawa? Paano ito natapos ang kanyang pamumuhay dito sa mundo? Ano ang kanyang mga pinaggagawa? Wa an ilmihi fima fa'al. At tungkol sa kanyang kaalaman. Ano ang kanyang ginawa sa kanyang kaalaman? Nanaliksik siya ng kaalaman. Ito ba ang kanyang pananaliksik ay para sa Allah o para pakitang tao? Nagtuturo siya ng kaalaman, nagbabahagi siya ng kaalaman. Ito ba yung kanyang pagtuturo, pagbabahagi para sa Allah o para sa pakitang tao? Para pakitang tao. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Napaka-critical din. Kung pag-usapan natin yung mga tao na natuturo para pakitang tao, kaya nagtuturo na hindi naman nila isinasabuhay ang kanilang mga itinuturo. Ipinapangaral sa mga tao. Wa an ilmihi fi ma fa'al. Ano ang kanyang ginawa? Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaq. At tungkol sa kanyang kayamanan, ang kanyang salapi. Min ayna iktasabahu, saan niya ito kinuha? Paano niya ito kinita, yung kanyang kayamanan? Tingnan ninyo mga kapatid, napakatindi. Paano niya kinita? Saan niya kinuha? Ito ba ay galing sa halal o ito ay galing sa haram? Ito ba ay malinis o kaya ito ba ay riba? Wala nang pakialam kasi. Nagbi-business na ng nagbi-business. Manunood ng kung ano-anong kanyang pinapanood para sa business. Pero wala nang pakialam. Hindi na niya pag-aralan. Ito ba ay halal o hindi? Kasi napakaraming mga business, akala natin ay halal, pero haram pala. Kahit na yung riba, ipangangatuwiran mo, na nagkasundo kayo, wala namang problema, nagkasundo kayo, mabuti ang iyong intensyon, makatulong ka kasi nangangailangan siya. Akala mo yun na yun kasi mabuti ang intensyon mo. Pero hindi pala kay haram. So, kinakailangan natin pag-aralan na wala ka nang pakialam, napakalaking katanungan ito pagdating sa kabilang buhay. Tungkol sa kanyang kayamanan, paano niya ito kinuha? Saan niya ito kinuha? Paano niya kinita itong kanyang kayamanan? Wa fi ma anfaq, at paano niya ito ginastos? Paano niya ginastos? Paano niya ito ginugol? Mga kunting pagbibigay ng tulong ay napakahirap na para sa kanya. Pero pagdating sa mga gawain na labag sa Allah, magbe-birthday, pupunta sa kung ano-ano, manunood ng kung ano-ano, bibili ng kung ano-ano, hindi siya magalinlangan. Pero pagdating sa kabutihan, ay talagang magalinlangan. Kasi perang pinag-usapan. Napakalaking katanungan ito pagdating sa muling pagkabuhay. Kaya hindi gumagalaw yung dalawang paa ng isang tao, hindi niya maikikilos, hindi niya maimumove, kahit tanong pilit niya, hanggat hindi may tatanong itong katanungan. Wa an jismihi fima ablahu. At ang tungkol sa kanyang jism, katawan. Ang ibig sabihin ng jism dito ay katawan, ang kanyang kuwa, ang kanyang power, ang kanyang kakayahan, ang kanyang kalusugan, na paano niya ito sinayang? Paano niya sinayang? Anong kanyang ginawa sa kanyang kalusugan? Sa kanyang katawan ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa lahat ng ating mga gawain, unang-una, inulit natin na yung katawan natin at ang lahat ng mga parte ng ating katawan ay sikapin natin, ay gagamitin natin ito para sa kabutihan. Pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating kaalaman, sikapin natin na
gagamitin natin ito para sa kabutihan, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya alang-alang sa Allah, ikhlas, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating kayamanan, gagamitin natin ito para sa kabutihan, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halal, kukunin natin ang ating kayamanan mula sa halal at gagamitin, gagastusin natin ito para sa kabutihan, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sa ating puso. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa paggunaw pa lang ng mundo, paggunaw ng mundo, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Zalzalah, Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Tingnan ninyo mga kapatid. Idza zulzilatil ardu, kapag ang kalupaan ay lilindulin na, yayanigin na ang kalupaan, zilzalaha, ng matinding paglindol, matinding pagyanig sa kalupaan. Kasi ito na yung huling oras. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, ay iluluwal na ng kalupaan ang lahat ng mga nilalaman nito. Ang mga tao, lahat ng mga patay, iluluwal na yan. Lahat ng mga kayamanan sa mga kalupaan, ano mang klaseng mga kayamanan, iluluwal na yan. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, at magsasabi na ang mga tao, ma laha, anong nangyari sa kanya? Ano ang nangyari sa kanya? Magtatanong yung mga tao. Wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Sa araw na yaon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsasalita. Magsasalita ang kalupaan tungkol sa kanyang balita, tungkol sa pangyayari na yaon. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha, kung ano ang kanyang balita. Bi anna rabbaka awhalaha, sapagkat katotohanan ang iyong Panginoon ay awhalaha, siya ang nag-utos na magsalita ang kalupahan. Magsalita siya. Magsalita yung kalupaan. Napakatindi mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating kalilimutan ang ating katawan at ang buong parte ng ating katawan, ang ating kaalaman, ang ating kayamanan, ay gagamitin natin ito para sa kabutihan. Kasi pagdating sa muling pagkabuhay, ay hindi makakagalaw ang ating mga paa, hindi natin may move ang ating mga paa, hindi makakakilos ang ating mga paa. Maliban lamang sa itatanong sa atin ang mga bagay na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating edad, ang ating kaalaman, ang ating kayamanan, at higit sa lahat ang ating katawan, mga parte ng ating katawan, kung paano natin ito ginamit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.